Good morning. Good morning. So, habang pinapatuyo natin yung sa drone, ito naman ang check natin. Okay. So, paki-hawak. Pag ganito, may ilaw dito ng konti na puti. Okay. So, bago ang lahat, siyempre, check natin yung cord. Yung continuity niya. So, okay. Yun sa kabila. Yun, okay. So, ibig sabihin nun, okay to. Yan, para sigurado. Yan. Yan. Okay. Buo. So, saksak natin para makita nyo na dapat pag sinaksak natin to, dapat may ilaw. Yes. Pakita mo dito. Yun. So, walang ilaw. Dapat may puti yan. Yan. Okay. So, bubuksan natin to. Ang problema nito, ang hirap buksan to. Walang tornilyo yan. So, kailangan talagang matyaga kang hindi ubra naman yung hot air, blower. Sinubukan ko na yan dati. Talagang hindi babaklas yan. Yan. Gaganon ito na lang. Tiyaga. Pagtatagaan mo lang na iganyan. Okay. Kasi may silicone ang ginamit nila dyan. So, hindi makuha sa isang pasada yan. Maraming pasada yan. Ayan. Rindig nyo. May tik-tik-tik. Okay, paulit-ulit natin gawin ng ganyan. Gagamit na ako ng masakit na sa kamay. Ayan. At least sumangat na. Yan. Tignan nyo naman. Talagang sobrang kapal niyan. Kaya pahirapan. Tapos dito na naman wala namang tornilyo na naman yan. Wala na naman tornilyo yan. So, ang gagawin natin dyan, para magamit natin yan, kakating natin dito. Yan. Para may plastic na maiwan pa pag yung ilak natin ulit. Yan, pag ganyan ang bilugin natin yung pinaka yan. Okay. Talagang tiyaga talaga. Yung. Okay. Yan na naman, no? Lumobo na naman yan. Sige, focus mo. Yan. Lumobo ng konti. So, papalitan natin itong mga to.
Tapos i-check na rin natin yung mga yan. Kasi siyempre 24/7 to na naka-on. So pag 24/7 talagang mag-overheat talaga yan. Tapos fluctuating pa yung kuryente, pwedeng din siya masisira. Hindi ko lang alam kung ilang taon na to. Kaya ang pagputol ko pa ganyan, hindi pa ganyan. Kasi pag pa ganyan, meron pa akong paglagyanan ng plastic ulit. Itong mga plastic na tinatanggal ko, yan din ang panglagay ko mamaya. Tutunawin ko yan na ilalagay ulit. Ayan, ito. Tapos dito, ayan. Nabilog na yan. Makakalabas na yan. So, unti-untiin. Ayan. Pakihawak. Dito, unti-untiin na itaas. Ayan. Ayan. Unti-untiin kasi ito. Mahirap namin ito para mabasag. Okay. So, testingin natin yung fuse. May fuse po dyan. Sana hindi naman sira. Pero usually kasi ito, ang problema niya lang, yan, ang problema usually, ito lang, capacitor, mga capacitor niya. Yan. So, buo. So, ibig sabihin nun, pag buwang fuse, walang shorted. Okay? Yung capacitance niya lang ang may problema. So, kasi ito, may dikit na naman sa ilalim yan. Ayan. Ayan. Yun. Meron na namang parang sunog na din. Ayan. Lagi yan. So, linisin lang yan. Tapos i-resolder. Ayan. Linisin lang. Tapos i-resolder. Okay na naman yan. Tapos ito palitan. So, ayan. So, makita nyo, nag-discoloration dito. So, dahil sa init yan. Ayan. Dito makikita nyo, okay yung sa green niya. Okay. Pero pagdating dito, ayan. Umitim na. So, kailangan natin na linisin yan. Tapos, i-resolder yan. Tapos, tingnan nyo yung, ayan, daliri ko yan. So, ganyan kaliit. So, inangin natin yan. Tapos, tatanggalin natin yung capacitor na lumobo. Ayan. Ayan, kitang-kita pag yung yan. Kitang-kita. Tingnan nyo to, flat. Dito, medyo lobo. Yan. So, yan, papalitan natin. Pero, silang dalawa ang papalitan natin. Hindi lang pwede yung isa yung papalitan mo dyan. Yan. Yan, ito yung capacitor. Kailangan sabayin nyo ng painitin. Yan. Tapos, hawakan na lang to. Tapos, hinangin. Huwag hilain yung capacitor, ha. Ayan. Hilain pag yung alam ng tunaw na yung lead wire para hindi siya masira yung printed board niya. Yun. So, mahuhulog lang yan. Pusa. So, yun dito, ang value niya, 35, 100 UF. Okay. Yung isa, 100 UF, 35 volts. So, parehas, no?
So, linisin natin. Tandaan, pag magpapalit ng ganyan, pwede yung mas mataas ng konti. Yung voltahe, wag lang bababa. Okay? So, palitan na natin to. 100 UF, papalitan natin. So, yan. Ito na lang ang gagamitin natin. I-discartehan ko na lang kung paano natin ilalagay. Ganyan din yung pinapit natin dun sa isa noon. Okay. So, unti-unti natin na straight to. Kasi pag yung hindi natin inunti-unti, mababali siya. Okay. Huwag tanggalin itong plastic. Yung gagawa tayo ng paraan para hindi tayo mahirapan. Yan. Yun lang, hindi ko alam na yung negative niya. So, ito. Yan. Hindi, madali na lang. Okay. So, yan yan. Tanggalin natin yan. So, yung negative, papunta dito. Mapapansin dyan, focus mo. Paki-focus. Ang problema nitong, yan, buo nilang linagyan ng sign, no? Pero makikita nyo may mas lamang dito. Yan, may mas lamang. So, nandito yung negative, no? Ganun ang style niya. Yung negative ng ano, yung itim. Usually, ito yung kwadrado. Yan, yung straight. Ito pabilog kasi yan. Hawakan natin. Tandaan, huwag biglayin na itaas to. Unti-unti lang. Okay. So, pag itatawag natin kasi ganyan, nahuhulog tong plastic. So, igaganyan na lang natin. Kita ba? Okay. Ayan. Sabay itulak. Sakto lang yung paa niya. Okay. Ayan. Okay. So, palitan na rin natin to. Lahat yan. Para sigurado. Kasi ang hirap ng buksan. Tapos capacitor lang din naman ang susunod na masisira. Di palitan na natin lahat. Mura lang naman ang capacitor. Unang-una, hindi rin kayo mababak dyan. Ang tinanggal ko. Initin muna natin. So, apat yan na tagwa 100 microfarad. Tingnan natin kung magkaka-connection yung mga yan. Yan. So, sa buzzer tayo. Tingnan natin kung magkaka-connection. Sa negative tayo. Yan. Yan. So, magkaka-connect. Yung negative niya, magkaka-connect yun. Sa positive naman, yan. 0.4, 0.3. Yan. So, isa lang yan. Okay? So, ang tawag dyan, parallel connection. Kaya yung, kahit na isa lang ilalagay natin dyan, yung 470 UF, up to dito sana, kaso nga lang, 63 volts to, 100 UF. So, available ko, if 50 volts, 100 microfarad, hindi ubra yun. Meron naman tayong, dito, yan, 100
UF 100 volts, pwede rin. Kaso nga lang, pag yung ilagay natin ganyan, kasi apat yan, yan, tutukod yon. So, tutukod yan. Hindi naman natin pwedeng babaliin yan, ikaganyan, kasi apat ang kailangan na 100 UF na 63 volts. So, ang gagawin natin yan, the best thing, ang gagawin dyan, yung available natin, kung ano yung available na malapit-lapit, basta wag lang bababa. So, hanap tayo rito. Ayan. So, ito nang pinakamalapit. Ayan. Ito naman, ito sana 1,000 microfarad, kaso nga lang 50 volts lang. So, kailangan 63 volts. Para isa na lang sana ilalagay natin. Kasi apat yan, 400 UF yan. Apat na 100 UF, times 4, di 400 UF. So, ang gagawin na lang, ganito na lang. Ayan, ito yung 63. Ayan, 63 volts, 330. Okay? So, 600 microfarad na ang ano. Pag itumba natin, ganyan ang size. So, ubra siya. Ubra ba siya? Parang hindi rin. Titignan natin. Kasi kailangan natin na hindi tataas dito. Yun, pwede. Okay? So, ganito ang style. Sukatin muna natin yung ano. Okay. So, ipapakita ko sa inyo ito. O, 101. So, okay naman, di ba? Ano natin dito. Ayan. Okay, 97. Okay lang din yan. May tolerance naman yan. Okay, 98. So, bumaba ng konti. Ito ngayon, yung papalit natin is 330. Okay? So, ang capacitance, filter capacitor naman yan. Kaya mas maganda, mas mataas ang ayan. Mas mataas ang capacitance. Okay. So, okay itong ano na to. 330 na to. So, pag 330, plus 330, ibig sabihin yan, 660 UF. Okay? So, nahulog na. Titignan natin ngayon kung paano natin ilalagay na hindi sagabal sa ginagawa natin. Yan. Tapos dito siguro, ito may tornilyo dun. Kaya dito natin ilalagay ito. Yan. So, tandaan yung may puti, yun ang negative. Ito. Okay? So, iganyan natin. Ayan. Ayan. So, okay na siya. So, mas na-filter pa yung capacitor natin dito ngayon. Mas na-filter yung power supply natin kasi mas mataas yung capacitance na linagay natin. Basta tandaan nyo yan, pag nagpalit kayo ng filter capacitor, filter lang trabaho niya, finifilter niya lang yung power supply natin. So, pwede nating taasan. Huwag lang babaan. Halimbawa ito, 63 volts, huwag mong babaan yan. Okay? Para tatagal. So, ngayon, para hindi magkadikit-dikit yan, lalagyan natin ng shrinkable yung paa. Okay, hanap mo na. So itong ano na to, bakante na yan. Huwag na natin lagyan yan. Kasi yan, parallel naman yung mga yan. Wala naman problema. Okay. So ganyan na yung itsura niya. Ang importante, may papasok natin. Tapos, ito pa. Palitan din natin to. Para wala nang
bibigay pa. Okay. Kita na? Okay. Okay. 100 UF pa rin. So, linisin natin. Okay. So, same procedure. Kung ano yung ginawa natin doon, pwede rin. Kung ito naman, 25 UF, 25 volts, 100 UF. So, ang available natin is 35. So, okay lang yun. Tumaas lang siya. Okay lang yun. Mas maganda yun. So, bawasan natin to kasi hindi papasok yung capacitor dyan. Dahil mas makapal ng konti. Ayan. Ang technician kailangan matyaga sa ginagawa. Hindi yung apurado. Kailangan pinag-iisipan. So, yung capacitor natin kanina, hanap tayo. Okay. Yan. Bakit ganun na naman ang lalagay natin? Kasi wala tayong 100 microfarad na magandang klase. So, ito yung pinakamagandang klase na natin. Capacitance. Para ipapakita ko sa inyo na magandang klase to. Ayan. Ayan. Okay. So, pag nagtetest na ganyan, huwag yung hawakan yung dulo to dulo. Huwag hawakan. Yan. So, 100.6. So, accurate na accurate. Eksaktong-eksakto. No? Halos walang tolerance. Tandaan yan, maglalagay dito. Ingat na bibiglain. Kasi pag binigla mo, talagang mapuputol po yan. So, yung negative ulit, itim naman, papunta dito sa puti. Okay? Hawakan na natin. Yun, pasok. So, ganyan. Sigurado yan na hindi papasok yung isa dahil may plastic siya, no? So, bawasan natin. Iwasan na matamaan yung board. Yun. Okay? So, para makadaan yung isa. Okay. Okay na yan. Linisin na lang mamaya. Tapos ito, yan. Balik natin yung... So, ganyan na siya. Para sigurado, kahit na may ibiyahe ito, lalagyan natin ng silicone to para kahit na matagtag, hindi siya yung matanggal. Hindi matatanggal. Kasi pag hindi mo lininis yan, hindi pinakapitan ng tingga. Kaya medyo linalakihan ko ng konti yung hinang dahil para pinaka-heatsink niya na rin yan.
Okay. Sabay lininisin. Ayan. Okay. Tapos, gagamitan natin ng varnish, na insulating varnish. Ayan. Linisin muna natin. Bago na. Kasi may varnish na kasi yan dati, kaya ganyan. Kaya linalagyan natin ito para kahit sa moisture, magka-moisture yung walang shorted na mangyayari. Kasi ang moisture plus yung alikabok, panigurado yan, mag-focus ng short circuit. So, patuyuin muna natin yan. Okay. So, ayan. Tandaan nyo yan. Pag ganyan yung capacitor na ginamit, kasi may ganito pala yan. Kaya, kailangan yun. Okay. Para makasigurado tayo na walang problema. Testingin natin ulit. Yun. Kita niyo yan. May puti na. Ayos. So, sarado na. Tandaan nyo yan. Sabi nung isang kakilala ko, sabi niya, wala namang ilaw yan ah. Hindi, meron yan. Dun sa ilalim. Kasi hindi mo naman kasi pag ginagamit, hindi mo makikita. Kasi syempre nakaganyan. Nandun sa ilalim yan eh. Tapos ang lit-lit pa. Pag hindi maniwala, manahimik ka na lang, huwag mo na lang paliwanan. I-actual mo na lang sa kanya na ipapakita. Imbes na ilagay natin yung plastic, beta gray na lang. Okay? Yan. Kasi ito, parang rubberize lang to na madali lang din naman natanggalin. Kaya, total ako naman pag plastic kasi babalik ko yung plastic. Ang mangyayari, ako din na mahirapan. Yan. So, okay na. Patuyin ko muna bago ko ikabit doon. So, okay. Tapos na. So, natuyo na siya. So, hindi na halatadong nabuksan. Okay. May papakita ko lang sa inyo. Yan. Katulad yan. Wala kang makikitang ilaw dyan. Para malaman nyo na talagang may problema to, paghihawak. Yan. Igaganyan nyo lang. Yan. Nandito yung ilaw. Oh, yan. Yung puti na yan. Ito. Yan. Ayun, tatanggalin ko para makita nyo. Itong saksakan niya. Yun, wala siyang ilaw, no? Itim siya. Naging itim. Ayun, pag isaksak natin, yun, may ilaw. So, ibig sabihin yan, okay siya. Okay? So, pag walang ilaw, panigurado, capacitor ang may problema. O kaya, ibang mga ibang parts. Pero sa tingin ko, sa pangalawa ko nang ginawa,
Usually, yun lang ang sira. So, okay. Sana